Public sympathy attack ng local terrorists sa Mindanao, hindi isinasantabi ng Philippine National Police. Mayor Isko Moreno ipinagutos sa Manila LGU ang pagtitipid ng langis. Foreign aircrafts stranded sa mga paliparan sa bansa dahil sa Middle East tension, ayon sa CAAP. Pagtukoy sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte isinasagawa. Emergency power para mapababa ang excise tax sa langis, tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa liderato ng Kongreso. Unang trial laban sa siyam na akusadong opisyal ng Department of Public Works and Highways 4B sinimula na ng Sandigang Bayan. Simula kaninang umaga ay ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis sa bansa ang big-time oil price hike. 1 peso and 90 centavos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang piso at 20 sentimos ang dagdag sa diesel. Samantala, piso at 50 sentimos naman ang sa kerosene. Ito na ang ika-10 price hike sa diesel at kerosene at ika-8 naman sa gasolina ngayong 2026. Ang pagtaas ng presyo ay bunsod na nagpapatuloy na geopolitical tension sa gitnang silangan. Inanunsyo kahapon March 2 ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 7 Series of 2026 na nag-uutos ng pagpapatupad ng mga hakbang para bawasan ang paggamit ng enerhiya sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang lungsod. Executive Order No. 7 Series of 2026. Order instituting emergency measures to reduce fuel consumption in the city government of Manila. Posibleng ang mga local terrorists sa Mindanao na kinabibilangan ng ISIS-inspired Mauti Group at Abu Sayyaf Group. Kaya naman bukod sa pag-alerto ng PNP, pinakilos na rin ang pamunuan ng pulisya ang kanilang intelligence group para i-monitor ang galaw ng mga local terrorists sa Mindanao. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Duaño sa interview sa Hataw Balita kaninang umaga na nanatiling nakamonitor ang pambansang pulisya sa tensyon sa gitnang silangan at maging sa galaw ng terorista sa Mindanao. Nagiging hamon sa ilang international airline companies ang pagbalik ng kanilang mga eroplano sa mga bansa sa Middle East dahil sa matinding tensyon na nagaganap doon. Ito ang inilahad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa gitna ng mga kanselasyon sa mga flights papunta o galing sa gitnang silangan. Ayon kay Bea Bernardo, Public Information Officer ng CAAP, ilang foreign aircrafts ang nananatili lang sa 3 paliparan sa Pilipinas. Pangunahin na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang dito ang ilang eroplano ng airline companies na Emirates, Qatar Airways, Kuwait Airways, Etihad Airways at Gulf Air. Pinag-iingat ng Maritime Industry Authority ang mga barko na nakarehistro sa Pilipinas sa kanilang international voyage dahil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Batay sa advisory na inilabas ng Marina, dapat obserbahan ng mga barko at shipping companies ang situational awareness at monitoring, safe navigation at communication and reporting. Gayon din ang security measures sa barko at ang kaligtasan ng kapakanan ng mga sakay nitong cruise. Kahapon, sinabi ng Marina na nagsasagawa sila ng tracking sa mga barko na Philippine registered. Pinag-iingat ang mga ito sa mga bansa na mayroon geopolitical tension. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW para sa agarang pagpapauwi sa labi ng OFW caregiver na si Mere Andevera mula sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang kaniyang tanggapan kasama ang Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa repatriation process ng labi. We will wait for the right time to do this. So, naintindihan naman din ng pamilya yon. As I said, the husband is in Israel.
Nangako ang lokal na pamahalaan ng Basista, Pangasinan na magbibigay ng buong suporta sa pamilya ng 32 anyos sa si Mary Ann De Vera, isang Pinay caregiver na nasawi matapos tamaan sa ginawang airstrike ng Iran sa Israel. Ayon kay Basista Mayor Honorable Jolly Resuelio, nagsagawa na ng emergency meeting ang LGU kasama ang PESO, MLGOO, Local Finance Committee at mga miyembro ng Sangguniang Bayan upang pag-usapan ang agarang tulong sa naulilang pamilya. Nais na talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang panukalang mabigyan siya ng kapangyarihan na maibaba ang excise tax sa langis. Isa ito sa nakikitang paraan ng Pangulo para makatugon sa posibleng epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng produktong petrolyo. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Iniurong na ng petitioners ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sina Akbayan Representative Percy Sendanya at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang endorsers nito. Samantalang sumang-ayon naman ang mayorya ng House Justice Committee na isantabi ang unang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule ng paghahain ng impeachment complaint. Ibig sabihin sa pagtukoy kung sapat ang nilalaman o sufficient in substance, dapat credible yung mga aligasyon sa impeachment complaints at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Kung matutukoy na sufficient in substance ang dalawang reklamo, bibigyan ng kopya ng resolusyon at verified complaints ang respondent o si VP Duterte at may 10 araw ito para sagutin ang complainants. Magre-reply naman dito ang complainants sa loob ng 3 araw. Magsusumite ang magkabilang panig ng affidavits o counter-affidavits. Kasunod nito, tutukuyin na ng House Justice Committee kung may sapat na grounds for impeachment ang mga reklamo at kung mayroon, tsaka magsasagawa ng pagdinig. Hindi itinanggi ni Ombudsman Crispin Remulla na nakausap niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court nang pumunta ang mga ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Hindi na umano matandaan ni Ombudsman Remulla ang eksaktong petsa kung kailan sila nagpulong, ngunit nangyari umano ito matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Ito'y kasunod ng pagsasapubliko ng nakasulat sa joint affidavit ng 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Marine Corps na nakipag-ugnayan si Ombudsman Remulla noong siya ay Secretary of Justice kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, dating Senador Antonio Trillanes IV at sa dalawang kinatawan ng ICC sa mismong bahay ni Remulla sa Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin. Mga Pilipino kasi mga testigo. Paliwanag nito, nabasa na niya ang joint affidavit na isinumite sa kanilang opisina at kung paano siya isinangkot ng mga ito sa naturang sinumpaang salay. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson ang kawalan ng kredibilidad sa testimonya ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na nag-uugnay kay dating House Appropriations Chairman Representative Zaldico sa isang bilyong-bilyong cash delivery scheme. Sa kanyang privilege speech kahapon, iginiit ni Senator Lacson na ang naturang akusasyon ay salungat sa lohika at matematika. Ipinaliwanag ng senador na ang 805 billion pesos ay tumitimbang ng 805 metric tons, batay sa 1 kilo bawat milyong piso, na kinakailangan aniya ng hindi bababa sa 13,400 na maleta. Ela sa kabila ng hindi na pagpatol ng ilang senador dito sa inilabas na salaysay ng 18 nagpakilalang dating Marines, ayon kay Senator Amy Marcos, yung katotohanan ay lalabas lamang sa pamamagitan ng investigasyon, kaya ito aniya yung dahilan kung bakit kailangan ng talakayin o suriin dito sa Senado ang nasabing affidavit.
Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi dapat baliwalain ang seryosong akusasyon ng bilyong-bilyong pisong cash delivery na dumaan umano sa iisang tao lamang sa loob ng 2 taon. Naniniwala ang senadora na tungkulin ng Senado na busisiin ang joint affidavit ng 18 dating Philippine Marine Corps at mga tauhan humano ni dating Congressman Zaldico kahit gaano man ito aniya kahirap paniwalaan.